Sa mga nanay, iligtas natin yung sarili natin. Dahil paano natin nililigtas yung mga anak? Nakakaiyak. Paano natin nililigtas yung mga anak natin kung hindi natin nililigtas yung sarili natin? Ang video na to ay para sa... Ang video na to ay para sa kumakalat at nagpapapanik sa ating lahat na... actually, this is so unrealistic. Tapos, imposible. Imposible. Imposible talaga. Imposible yung mabuhay. Imposible yung makarecover. Pero, just in case, ang video na to ay para sa, ang video na to ay para sa kumakalat at, nagpapapanik sa ating lahat na, sino ba yun, yung Japanese manga author na, nakapredict ng 2025, July 5, 2025 na tsunami earthquake in Japan. So, nasa pagitan daw siya ng Philippines and Japan. Philippines and Japan. Tapos, this is not a laughing, situation or topic. Di nakakatawa, oo. Actually, nakakapanik siya. Well, ngayong araw na to, sobra yung kaba ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi papalapit na yung araw na kumakalat sa Facebook. Kahit saan kasi ako tumingin. Actually, narinig ko na to. Hindi ko alam kung sa ate ko or sa Facebook sa news. Narinig ko na siya. Pero, binaliwala ko siya kasi dati naman nagkaroon naman ng ganung news pero mild lang naman or hindi naman nangyari. Hindi ko alam. Ngayon, nito mga nakarang araw, naririnig ko na siya. Pero binabaliwala ko siya. Pero nito mga, 5 kasi Saturday, diba? So ngayon, Wednesday, parang lumalapit na yung araw. Parang kinakabahan ako, parang, oh my God, wala akong ginagawa. Parang gano'n. Sa mga nakakakilala sa akin or nakakanood ng mga video ko, alam niyo naman yung bag ko, palaging ang daming laman, palaging ready sa mga kung saan-saan. At ready to go kung ano man ang mangyari. Okay, pwede na akong malis ngayon or pwede na akong tumakbo ngayon, dalhin ko na yung mga anak ko, ganyan. Pero, iba to. So, itong mga ni-ready ko, ngayong araw na to, papakita ko sa inyo para to, just in case, syempre, kailangan namin mag-stay sa isang evacuation center or isang evacuation place. So, ito yung mga ni-ready ko. Actually, kulang pa to. Kasi hindi ako makakit sa taas, ginugulo ko ng dalawa. Pero, ito yung mga ni-ready ko, papakita ko sa inyo. Ito ay kung kami lang ay, makakapag-stay sa evacuation center. Kasi, sa totoo lang, katulad ng sinabi ko kanina, sobrang imposible kapag may anak ka. Tapos, ang dami mong dala. Ito, kung kinakailangan namin halimbawa, earthquake tsunami Pag nagkaroon ng earthquake, tas ibang kayo sa ilalim ng isang lugar, bahay, or isang, building, hindi mo na madadala yung ganito karami mong gamit. Kasi unahin mo na yung mga anak mo. So, ang number 1 mo lang ay, kailangan buhay yung mga anak mo. Yun. So, yung mga ni-ready mo, wala na yung kwenta. Kapag nandun ka na sa ilalim ng isang building, at hindi mo na maiisip yun Ang maiisip mo na lang, basta, kasama mo at nailigtas mo buhay ang anak mo. Pero syempre, hindi ka naman magtatagal ng ilang araw sa ilalim ng bumagsak na building kung wala kang kahit ano. Kaya kailangan kahit isa o dalawang bag, meron kang madala. Pero dahil sa 4 nga kami sa pamilya, at kailangan dalhin mo lahat ng mga nakasulat sa internet or sa YouTube video, Instagram, Facebook, na mga necessities o mga necessary na kailangan mong dalhin. Grabe. Imposible mailigtas mo yung mga anak mo tapos madala mo lahat yun. Imposible yun. Sobrang imposible nun. Okay. So, yun lang. Kasi syempre, Diyos ko, meron akong 9 na kilong anak. Tapos, come here. Ito, Michelle. Tapos ito, 12.5 ata, 13 ganyan. Ito, 9.5 ata. Bilay mo, karga mo silang dalawa. Nililigtas mo silang dalawa. Tapos, meron ka pa ibang dalang gamit. Imposible talaga para sa may anak. Mahirap. Tapos, halimbawa, may tsunami. Ako, alam ko kahit gano'n ako ka-ready araw-araw ng buhay ko, hindi ako ready. Imposible yung maging ready ako. Imposible yung maging perfect ako. Imposible yung mailigtas ko mga anak ko. Kasi unang-una, hindi ako marunong lumangoy. Paano kung tsunami? Hindi nga marunong lumangoy. Paano ko sila liligtas, diba? Yun ang problema ko. Kaya hindi ako pwede sumali sa Titanic. Charot. Hindi nga. Kinatatakutan ko yun. Grabe yung kabog ng dibdib ko kasi kinatatakutan ko talaga yung tsunami na yan. Kasi nga hindi ako marunong lumangoy. Kahit anong disaster naman, earthquake, dinukot na yung pagkain. Ni-ready nga ni mama yan Pero kahit naman gano'n tayo ka-ready, hindi naman natin masasabi kasi kung ano yung future. So we cannot be ready. Sabi nga, we can never be ready. Okay. So ito, papakita ko lang sa inyo kung ano lang yung mga ni-ready ko. Ito lang yung mga meron ako sa ngayon Siyempre, para sa mga anak ko, hindi naman para sa akin. Pasensya na. Siyempre, ako nagpapagatas pa. So, kailangan ko ng mainit na tubig. Tapos, tubig, siyempre para sa amin. Pero kulang to kung 1 araw, 3 araw, kulang to 4 kami. Naggagatas pa yung isa, diba? Tapos yung mga mabilisan lang na makukutkot, meron ako ditong oatmeal. Pero siyempre, pag wala kang gatas, tubig din naman ito magagamit. Pero hindi naman ito yung oatmeal na parang granola siya ganun. Tapos, syempre, mga chichirya, mabilis ang pagkain lang. Ito lang kasi meron ako sa ngayon. Pero syempre, bago mag-asing ko, mamimili naman ako. Halimbawa sa A4 ganun. Pero syempre, nakakatakot na lumabas pag mga ganun. Hindi kasi natin alam, diba, kung totoo ba yun ng feel. Sabi nga nila, at least nag-ready ka. Wala namang masama kung mag-ready ka, diba? Pasensya na sa akin, bare face. Tapos, syempre, yung
yung gatas niya, timplahan ng gatas. Syempre, importante may gatas yung anak ko. Ang taas ng camera ko ah. Ay, ito na. Pwede naman pala yun eh. Tapos, imagine, 1, 2, 3, 4, 5. Meron kang 5 bag, tapos meron kang 2 anak. Kung mag-isa ako, hindi ko kaya yan. Pero kung tig 2 bag kami, tsaka tig 1 anak kami, kahit pa paano, siguro, mga 1 kilometro makakatakbo kami. Pero, hindi talaga tayo. Para sa inyong lahat ha, kahit anong ready natin, hindi tayo magiging ready. Kasi hindi natin alam anong mangyayari sa earthquake, hindi natin alam anong mangyayari sa tsunami. Pero ang mahalaga, alam natin yung basic na kailangan gawin. Katulad sa earthquake, di ba? Yung cover natin yung mga ulo natin, para hindi cover natin yung katawan natin, yung buong pagkatao natin, yung buong physical natin, para syempre mahirap naman iligtas sa sarili kapag sugatan ka, di ba? Or pag natamaan yung ulo mo, syempre take ka na, di ba? Mahirap naman yun. Importante sa mga nanay, iligtas natin yung sarili natin. Dahil paano natin nililigtas yung mga anak? Nakakaiyak. Paano natin nililigtas yung mga anak natin kung hindi natin nililigtas yung sarili natin? Okay, hindi to Titanic na pwedeng sila lang iligtas natin. Hindi. Kailangan iligtas natin, unahin yung sarili natin para mailigtas natin sila. Okay. Tapos pag sa tsunami, syempre, kailangan may salbabida. Syempre, kasi may hindi naman salbabida. Pero kailangan may mga kapitan or kailangan sa mataas ka ng lugar para hindi ka abutan ng flood, di ba? Yun, pero syempre, hindi naman hanggat maaari, huwag tayo lumabas sa araw. Yun, pero syempre, halimbawa, yung may mga schedule, di ba? Hindi na, mahirap naman na silain natin schedule natin, di ba? Lalo na pagtrabaho, yun. Ang puti mo, anak ka. Na-insecure si mama. Tapos, ayun, napapakita ko nga pala sa inyo yun. O, meron ng konting pagkain. Chichirya lang pa actually kasi wala ditong kanin. Pero gumawa ko ng mga kanin na, ano, yung naka-freezer. Pero syempre, kapag naman nagka-earthquake or ano, tsunami, hindi mo naman maiinit pa eh, di ba? Hindi mo naman yan. Hindi ka makagawa pa ng mga onigiri, ganyan. Wala na talagang oras para sa mga ganyan. Just in case talaga na ito yun, ha? Pero syempre, etong bag ko na to, na green, nakita nyo na laman dito, ganun pa rin. Syempre, may wallet, tapos merong wet wipes, tapos meron din akong dalang, ano, mga diapers. Kung sa evacuation center lang to ha, kasi alam nyo, kapag sa tumatakbo ka na mga zombie na, charot, hindi man zombie. Tapos nagbabagsakan na yung mga ano, syempre hindi mo na madadala yung 4 na bag at saka yung, ano, yung 2 mong anak. Ang gagawin mo na lang, dali mo na lang anak mo pagkain, inumin, damit nila, yun lang. Diba? Pero, hanggat maaari, alam nating imposible. Hanggat maaari, dahil natin mga kailangan flashlight, ilaw, ganyan. Pero syempre, kapag nandun ka na sa sitwasyon talaga, hindi mo masasabi. Ako, naintindihan ko yung mga taong, bayan, di man siya naganda, bayan, laman lang siya, ano, mga ganun. Maring naghanda, pero pag nandun ka na sa sitwasyon, blackout ka, makalimutan mo yung ganito, tapos hindi mo na magagawa yung mga ganito, yung mga inaral mong basic na kailangan gawin, mga tips and tricks, mga tricks. Hindi mo na magagawa, di ba? Grabe, parang stress naman ako. Pero ito na nga, ito yung pinili ko, kahit medyo may kabigatan siya. Kasi, alam niyo yung ano nito, yung takip niya. Actually, meron na siyang, ito, baso, tapos plato. Okay, pwedeng ito na yung gamitin mong baso at plato. Tapos, meron din siyang mga, kutsara, tinidor. Tapos, meron siyang kutsilyo. Just in case kailanganin mo, di ba? Pag putol-putol sa mga tela, mga ganun, hindi natin alam, di ba? Pagbukas ng kan-kan, di ba, na dilata ng mga pagkain. Hindi mo nahanapin kung saan nilagay. Tapos ito, meron din konting pagkain, chichirya. Wala akong whistle. Ito, sa hotcake, binili ng anak ko. Naalala ko may ganito siya. So, siguro magagamit naman yan. Konting gloves lang. Tapos, gloves. Lighter. Tapos, plastic bag or basurahan. Tapos, ito, electric fan ata to. Tapos, ilaw. So, asa ng switch niya? Hindi ko alam. Wala pala siyang battery, dinala ko pa. So, hahanapan ko ito ng battery doon mamaya pagkas ko mag-video. Ito ay ilaw na siya, tapos may electric fan na din siya. So, pwede siya sa gabi, lamp. Okay. Bigay lang din naman ito. Naisip ko lang na, dalhin ko na rin. Wala namang masama. So, para maalala ko, kailangan ko ng battery. Tapos, ayun na nga, pampers, diapers. Tapos, wait, yung palagi kong dala na bag. Alam nyo na yan, palagi kong dala na bag. Ayan yung wallet, tapos mga importanteng gamit sa wallet. Yung cards, di ba? Siyempre, ID, importante kasi para kung ano man mangyari sa'yo, matigi ka man, or malunod ka, or mabagsakan kung ano man. Siyempre, malalaman kung sino ka, di ba? Tapos, dito, sa bag na to, hindi lang to puro kalandian. Okay. May mga rubber bands dito. Tapos, dahil sa malabo ang mata ng partner ko, meron siyang pampatak sa mata. So, syempre, pag sa mga ganong calamities, importante din na maayos yung mata mo. Kaya, importante din na ito. Tapos, gamot sa mga sugat at saka gamot sa mga katikati ng mga anak ko. Lamok, ganyan. Tapos, meron din tayong pang, sa virus. Goodbye virus. At saka, syempre,
sunblock, pero ito naman, hindi naman to dahil para sa disaster eh. Tapos, ito, maliit lang to. Kala nyo hindi importante, pero may maliit na gunting dyan, tsaka nail cutter. So, hindi natin alam bang kailanganin natin. Tapos, ito, mga gamot din yan, o, diba? Gasa. Kaya yung mga araw-araw kong dala, dinagdagan ko lang siya actually. Tapos, may mga candy ako. Hindi ko alam, pinamimili ko sa mama tapos minsan pag may mga kalaro ganyan. Tapos, ano din siya, pampalipas gutom din siya. So, hindi naman natin alam kasi ang mangyayari sa future. Diba? Kaya talagang may ganyan. Tapos, yung mga ginagamit natin sa pampunas-punas or pampawis. At saka para hindi tayo mainitan. Hindi natin alam, baka magamit natin yun. Diba? Pagtali, halimbawa kailangan mo, tumakas sa kung saan. Diba? Kailangan mo na ganyan. Pag buhol-buholin mo lang siya, diba? Naisip ko lang naman. Pero sabi ko nga, pag nandun kasi nasa sitwasyon, hindi mo alam na kung ano yung gagawin, di ba? Hindi mo alam kung ano talaga yung pwede mangyari kasi eh. So, dito naman sa blue na bag, ganito. Ay, dito sa blue na bag, mga gamot to ng isa. Okay. Tapos, important details to ng mga anak ko. Okay, sa hospital. Tapos, may mga konting mga cards. Tapos, mga gamot-gamot na band-aid, ganyan. Mga lagi ko naman yung dala. Dahil sa araw na yun, ako ay may regla. Siyempre, may napkin din. Tapos, kabubukas ko lang. Actually, hindi pa siya bukas. Tinanggal ko lang yung takip niya. Pero, bago to. Para tumagal ng ilang araw, di natin alam, diba? Tapos, siyempre, mga pamunas. Tapos, damit nung dalawang bata lang. Dadagdagan ko na damit namin dalawa. Kaso, baka hindi na talaga siya mabit-bit, diba? Tapos, passport at saka bank accounts. Tapos, ito makeup ko. Pero hindi ko ito dadali syempre pag sa emergency na. Ito ay nakalagay lang dyan kapag may lakad daw kasi tawag na ito, diba? Tapos yun nga yung mga gamit ni Kano, sombrero. Pero ito, importante to, alam niyo ba? Lagi ko itong dala pero lagi ko itong hindi nagamit. Pero alam ko importante to. Una-una, meron ditong spare ng contact lens kasi. So kung ano man ng, diba, hindi natin alam kung kailan ma-damage yung mata. May salamin pa. Tapos ito, pangtanggal to ng buhok pero pamputos din siya ng kung ano man. May battle din. May shade din. Tapos, ayan, kung may sakit ang bata. Okay, meron din to. May toothbrush at toothpaste din. Kaya kahit hindi ko ito ginagamit araw-araw, palagi ko yung dala. Ayun. Tubig talaga, kailangan ko bumili maraming tubig. Hindi naman marami, pero kailangan ko bumili ng tubig. Yung, kaya ko lang bitbitin para sa akin. Yung maiinumin na tubig at saka yung, syempre, gagamitin sa kailangan na tubig. Alam nyo, dinadasal ko na hindi talaga totoo yun. Or, kung totoo man na panaginipan niya yun or na ano niya yun, nakita niya yun sa kanyang pangitain. Sana, dahil marami na nakakaalam at marami na at alaman na ng lahat at naghihanda ng lahat, huwag na lang matuloy. Sana, ano na lang, alam niyo kung tawagin ay makancel na lang ba? Bablock na lang ng prayers natin. Kasi, nakakatakot siya. Noong New Year last year, nagkaroon ng earthquake, pero malakas din yun, pero yun pa lang nga nakakatakot na what more pag mas malakas pa dun, diba? Alam nyo, sana talaga hindi totoo yun. Or, yun nga, sabi ko nga, hindi naman ako naniniwala sa sinungaling siya. Pwedeng totoo, na napangilipan niya yun, or na binigyan siya ng pangitain ng Diyos, or ng kung sino man. Pero, sana, mablock siya ng prayers natin. Hindi lang ng mga Pilipino, pati na rin ng mga Hapon. Kasi sobrang nakakatakot siya. Hindi naman yung kasi hindi tayo makatulog sa takot. Pero, sa mga may anak, ang masasabi ko lang, hindi tayo kahit kailan magiging ready. Kahit gano'n man tayo para hindi tayo magiging ready. Kung ano man ang mangyari, yung mga anak natin, sarili natin, protektahan natin at iligtas natin. Kung na tayong pumunta sa mga delikadong lugar, kung tayong gumawa ng mga bagay na delikado, maging handa tayo. Pero madaling araw daw ang sabi. Hindi naman natin alam kung anong exact time, diba, ganyan. Pero, no words talaga ako. Grabe, kasi ini-imagine ko, paano pag nabagsakan kami ng mataas na building, paano ko ililigtas yung mga anak ko. Ang hina-hina ko, ang liit-liit kong tao. Ang liit-liit ko, tapos yun, liligtas ako ng dalawang bata. Ang hina-hina ko. Pero pag mga ganun yung adrenaline natin, syempre, gumagana. Kaya lumalakas tayo bigla. Or nawawala sa atin yung kasi ang adrenaline natin ay kailangan may ligtas ng anak ko. Ganyan tayo mga nanay eh. Bigla tayo nag-i-insist, Wonder Woman, Superwoman. Pero, yun nga, kung i-imagine ko lang yung hina ko ngayon, hindi ko kaya ligtas yung mga anak ko. Kaya gusto ko manatili sa tabi ng asawa ko kahit ano mangyari.
Para dalawa kami, tig-isa kami sa anak namin. At kung sa may tubig na lugar man kami magpunta, bahalan siya sa mga anak namin. Kahit pa paano siya makakalangoy siya, ako hindi. Actually, gusto ko mag-aral lumangoy. At nanonood na rin ako sa YouTube ng mga kung paano ka aabot ng mga ilang oras kung hindi ka marunong lumangoy pag nasa tubig. Kaya mga ganun. Pero sabi nga, yaman tayo. Diyos, para alam natin yung mangyayari, mapaghandaan natin yung mangyayari. Dasal na lang talaga. Tapos mag-ingat, di ba? Ganun. Pero wag tayong mag-alala. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Philippines and Japan, di ba? Daming mga maka-Diyos na Pilipino. Kung mga Hapon di maka-Diyos, talong-talo yan ang pagiging maka-Diyos ng mga Pilipino. Yun lang. Parang sobrang boring at sobrang OA nitong, boring at the same time OA nitong video ko ngayon, pero at biglaan at ako walang makeup at ang tsaka ko. At ang itsura pa ng damit ko, o kumbay na pa ba. Ayun lang. May hangover pa kagabi dyan. Yun lang. Ingat tayong lahat.